Hello, Sunday ngayon, Sunday. Kaso ang daming tao dun sa labas sa kapitbahay, mga gising. Naku, baka mag-chismis din ako. Kaya ako nag-chismis ako ngayon. Ngayon, ako na ang chismis. Maingay ako dito. Maingay. Tara na, tayo magkape. Kaya hindi agad ako video ng mga chismis. Kaya gising din ang mga chismis. Nakakaloka. Sige na, bulong-bulong ko na lang muna ang chismis ko sa inyo. Kaya alam mo naman, ako marinig tayo lagot. Ako. Joke lang naman yun, ha? Baka naman, chismis lang ito. Charot lang yun. Pero ano naman yun? Friends ko naman mga yun. Friends ko yun, hindi ako plastic. Mag-chismis ka na tayo. Mag-chismis ka na, hindi ako makataas ang kamay. Andiyan maraming tao sa labas. Chismis ka na tayo, diday. Yun, kasi yung kilala kong girl alone. Ay, nakalipin siya dati. Masaya siya, diday. Tapos sobrang mabait yung lalaki. Wala kang masabi. Ngayon, sa tagal nilang relasyon dati, masaya sana sila, tapos nagka-plano silang mag-live-in na. Masaya din si Girl Lalo, si Girl Lalo. Kaso ang ending, pinabarangay ni Girl Lalo yung boylet. Nakakaloka. Ikaw ba yung yung mahal niyo ang isa't isa, pero ang ending, pinabarangay si boylet. Dahil pinabarangay na diday. Kasi ang ending talaga nito, ang chika kasi ni Girl Lalo, siya kasi, ay masipag siya sa trabaho diday. Pero wala pa naman siyang anak. Tapos matagal silang relasyon ng lalaki. Matagal sila siguro 10 years. Pero nag-live-in sila 1 year lang mahigit o 2 years. Yun. After nun, hindi na makapagtiis yung Girl Lalo. Oo, ang ginawa niya, nakapaghiwalay siya sa lalaki. Kaso ang lalaki, mahal na mahal siya ng lalaki, kaya ayaw ng lalaki pumayag na maghiwalay sila. Halain mo yun, diday. Mahal nila ang isa't isa. Tapos, nag-live-in sila ng ilang taon na mahigit. Doon nila nalaman yung mga attitude nila. So, magkahiwalay sila hanggang sa binarangay na ni Girl Lalo yung boylet. Kaso ayaw ng boylet na makapaghiwalay kahit nagbaranggayan. Kasi ang ending, nalaman ng barangay. Kasi may reklamo pala, ang Girl Lalo. Hindi na nanakit yung boylet, yung boyfriend niyang kalipin. Hindi naman siya hindi siya nanakit. Kaso ang ending, ang reklamo ng babae ay katamaran. Nalulok ako. Kasi ang pinaka-reklamo ni Girl Lalo ay ang katamaran ng karelasyon. O dahil sa sobrang tagal nilang, hanggang sa naging mag-jowa sila, wala, nagkakatrabaho naman yung Girl Lalo pero lagi absent. O dahil, lagi daw absent yung lalaki. Tapos pag nag-date sila, may pera naman yung boylet. Loko man ako kaya sabi ni Girl Lalo, baka siguro dati ay kasi nakapag-date lalaki ang may bayaran sa mga date nila kasi nga siguro pag sahudan, yun, hindi na siya napasok muna, kailangan kasahod. So sobrang sama ng loob ni Girl Lalo na hindi man nakakasakit yung lalaki. Ang pinakareklamo talaga ni Girl Lalo ay pagiging tamad. Kasi syempre kahit na gusto niya magkaanak, never naman sila nagkaroon ng anak. Kumbaga para sa Girl Lalo kung magkaanak sila kahit na bigyan siya ng anak, magbuntis man siya, hihiwalayan niya talaga si boylet dahil napakatamad dahil dumadating sa point na may reklamo sila, may problema sa bahay, nagkalitin sila nun. Kaso, relax lang si boylet. Kaya si Girl Lalo, ang problema lagi, sa mga stress. Kasi, ang gusto ni Girl Lalo ay maghanap ka ng trabaho. Total, wala pa naman silang anak, maghanap ka ng trabaho. So, oo lang ng oo daw si boylet. Kaso, ang ending, pagdating ng trabaho ni Girl Lalo, inahatid sundo ni Girl Lalo dahil, inahatid daw siya. Ngayon, ang ending, nalaman niya na, pag-send, tawag doon yung hinahatid sundo ng Girl Lalo. Pag hinahatid sa service, yun, gagalit na si boylet, puro tambay. May tambay ng mga tropa. Kaya nagalit si Girl Lalo kasi nalaman niya. Hanggang sa ilang taon nilang magkakasama na live-in. Pero ang relasyon nila matagal na. Pero ang pagiging live-in nila na magkasama sa bahay, 1 taon lang. Kaya nagalit na si Girl Lalo kasi hindi na siya makapagtiis sa sobrang katamaran. Oo, para kay Girl Lalo, wala siyang reklamo sa pananakit ng lalaki. Oo, minahal siya ng sobra-sobra. Kaso ang katamaran ay sobra-sobra din. Pag napagod ng sobra-sobra si Girl Lalo para magtrabaho, siyempre nagbibigay din ng tulong sa parents kasi total wala naman silang anak. Nag-apartment naman silang dalawa. Kaso si Girl Lalo, lahat ang nag-aasikaso lahat. Ultimo tubig, kuryente, pagkain. Yun. Pero ang ending, malinis naman ang bahay. Malinis naman ang bahay daw kasi malinis naman daw ang toilet ng kalibin. Napakasipag naman sa bahay. Kaso ayun naman ang hindi pwedeng laging ganun na magmahalan sila ng sobra-sobra kasi pag sa loob ng bahay. Kailangan din naman ni Girl Lalo na may kasama rin siya sa trabaho na pareho sila magkapera. Pag nagkaanak daw sila na at meron silang matawing pera. Sino tutulog sa kanila kung ma-hospital man magkaroon siya ng anak. Yun ang ginawa ni Girl Lalo. Naging sa sobrang sama ng loob sa kalipin niya lalaki. In-stop niya na ang relasyon. Kaya dumaan siya sa time na nakapag-bakasyon, nakapag-barangay na sila. Kasi ayaw na nga ni Girl Lalo makipag-hiwalay. Kaso dumating sa point na si boylet, alos natakot siya lagi na pag nakipag-hiwalay, mag-ano na lang ako na mawala na lang ako sa mundo. Kaya sabi ni Girl Lalo, lahat magagawa mo lahat. Makakakita kayo ng mga dapat na makakarelasyon ulit na hindi sanay siya na may stress sa'yo. Pero kung sa kanya ni Girl, hindi niya nakaya. Sobrang tagal nilang relasyon. So, hanggang sa dumating sa point na hindi alam ng magulang ni boylet na naghiwalay pala sila. So, na-request talaga ni Girl
Gardalo yung barangay na magkausap sila kasama yung parents. Nang sa nalaman ng parents yung lalaki na yun na nangyari. No choice sa parents ng kalibin ng boylet. Kasi para sa kanya nung parents ng lalaki, hindi sila mangingialam sa relasyon nilang dalawa. Kasi yung magdesisyon na dyan, yung anak niya na lalaki. Kasi malalaki naman sila para mag-isip. Para dyan hindi na kailangan hindi na sila kailangan kialam. Yung dumating naman sa tamang desisyon nila sa barangay, naging okay naman. Kaso ang babae, hindi talaga nagpipirmahan sila sa barangay dahil kaso yung si boylet, push pa rin siya ng push sa pakipagrelasyon sa babae. Kahit hindi sila magkasama, hindi na sila magkasama sa bahay. Kasi pinalis na sila, malis na rin kanyang bahay. Pero nangyari doon, si boylet, talagang pinaglalaban pa rin yung pagmamahal niya kahit tamad siya. O kahit naman sino, diba? Sarap tutukan. So, dumating sa na, ayun na nangyari. After 1 year naman, naka-move on naman yung boylet. Oo, nalaman niya na naka-live in naman, naka-move on naman yung boylet na nagkaroon ng panibagong relasyon. Kaya sabi ni Gardalo, no choice sa kanya kung magkaroon na siya ng panibagong relasyon.